What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Tuwing umaga nga, pinagbe-breakfast ko si Bella. Kaya naman ininit ko yung kanin at nagluto ako ng itlog para meron siyang breakfast. Ayaw ko nga na nagugutom si Bella. Bago nga ako magtrabaho ay pinagbe-breakfast ko muna siya. Habang nagbe-breakfast siya, magkakape naman ako. Pagkatapos magwawalis-walis tayo ng sahig. Wala naman po akong pupuntahan. Kapag lumalabas kasi ako mga kamami and me, hindi ko na maharap pang magwali. Nagpapahinga na lang po ako habang nagvo-voice over. Meron pa din po akong alaga kahit nagvo-voice over ako at nagpapahinga. Tinanggal ko nga yung tape na nakadikit sa floor mat. Umangat na kasi at saka nadikitan na ng mga dumi-dumi kaya papalitan ko ng bago. Winalis ko na rin pati sa ilalim ng Cleopatra. Tuwing ganitong oras nga ng umaga ay nagvi-video call na kami ng asawa ko. Hindi na rin ako makapag-video. Pananghalian nga namin, kumuha muna ako ng kangkong. Wala nga akong dalang lagayan kaya naman kumuha ako at bumalik. Bumalik nga yung sigla ng mga pananim dahil sa ulan. Kaya makakapag-ulam na tayo ulit ng mga gulay. Binabad ko nga muna sa tubig yung kangkong para malaglag yung mga buhangin. Pinuntahan ko nga muna yung mga manok ko. Pagtingin ko, isa na lang yung anak ng manok. Nawala na po yung inalagaan naming sisiw ni Bella. Inaayos ko nga yung kulungan ng manok dahil may butas. Kapag nilagay ko dito yung mag-inang sisiw, baka makawala lang yung sisiw. Sayang. Haharangan ko nga gamit ang karton. Pwede na to, basta wag lang mawala yung sisiw ulit. Naglagay na rin ako ng pagkain ng sisiw, yung booster. Naglagay din ako ng pagkain ng nanay. Syempre, hindi pwedeng magutom. Naglagay na rin ako ng tubig. Sinubukan ko muna yung pintuan kung pwede pa. Pumasok naman kaya pwede na. Hinuli ko na yung manok at ipapasok ko na sa loob. Hinuli ko na rin yung anak, nilagay ko na sa loob. Pinagsama ko na silang dalawa. Ligtas na po silang magnanay. Hindi na po makakawala yung anak niya. Tanghalian na naman, magluluto na po ako. Sinalang ko yung kawali, naglagay na ako ng mantika. Magpiprito po tayo ng daing. Galing pa po sa Balerto, binigay po ng kapatid ko. Pasalubong po niya sa akin. Ang sarap po ng daing na to. Malasang malasa po yung pagka-marinate niya. Hinugasan ko muna yung kangkong. Pagkabalik ko, luto na po yung daing. Sinalang ko na po yung kasirola. Lulutuin ko na po yung kangkong. Nilagay ko na yung kangkong. Hintayin na lang natin maluto. Isasalad ko nga sana to. Kaso pagtingin ko sa Ricardo, wala pala kaming sibuyas at luya. Yung kamatis, hiniwa-hiwa ko. Lalagyan ko siya ng bagoong alamang. Ito na lang yung ipapartner ko sa nilagang kangkong. Binalikan ko yung nilalaga kong kangkong. Medyo luto na kaya binawasan ko na ng apoy yung kahoy. Luto na siya kaya inahon ko na. Nilagay ko muna sa strainer para tumulo yung mga tubig. Tanghalian namin daing na isda, kamatis with alamang, at saka kangkong. Gusto daw ni Bella yung daing. Kumain na kami, nakakamay lang kami ni Bella. Kain po tayo. Ang sarap po magkamay, maganang magana si Bella kumain. Kumain na din po ako. Habang kumakain kami, tinitinikan ko po si Bella ng daing na isda. Sobrang matinik po kasi. Tapos na po kami kumain ni Bella. Nabusog kami, naubos namin yung isang daing. Simpleng ulam, solved na. Yung tira namin, tinakpan ko, ulam pa namin to mamayang gabi. Pinasok ko na yung mga pinggan. Naghugas muna ako ng pinagkainan namin. Nilinis ko na rin yung burner. Napakain ko na rin yung mga aso ko. Pagkahapon, wala akong ginagawa. Nagdamo muna ako sa harapan namin. Sa lawak ng nadamuhan ko, yung kamay ko nagkakalyo. Sobrang pawis ko na nagdamo. Ang init din po kasi. Binigyan ako ni Bella ng tubig. Paglunok ko ng tubig, ang sakit ng singaw ko sa may harapan ng dila ko. Kinultivate ko muna itong mga talong. Parang hindi lumalaki. Sobrang hangin na po kaya tinigil ko na ang magdamo. Basang-basa ako sa pawis. O siya, bukas ulit. Bye-bye!